Hello, mag-isa na naman dito sa loob ng kwarto. Hirap ng ganitong buhay. Nalala ko nung nag-iisa ako dati. Doon sa probinsya, sa Kawakawa. Problema ko kung anong kakainin ko, kung anong gagawin ko. Ngayon, iba ang problema ko. May pagkain, di ako makakain. Limitado lang ang kain. May maraming bawal. Ayan o, ang kalat, hindi ako makapagligpit. Sobrang sama ng pakaramdam. Punong-puno ng laman ang rep, pero hindi makapagluto. Ang dami pwedeng kainin, hindi makakain. Hindi balanse ang buhay. Napakahirap. Noon hindi makakain kasi walang makain. Ngayon hindi makakain kasi bawal kumain. Hindi masama ang pakaramdam ko gawa ng acid. Mataas ang uric acid, mataas ang acid reflux. Pag kumain ng mga bawal, magkaka-arthritis. Imagine niyo, bawal sa akin ang mga lahat ng red meat. Kahit mga dilata, bawal. Bawal din sa akin ang mga prutas na may asim. Katulad ng mangga, Indian mango, pongkan, pinya, pineapple, bawal. Kaya hindi rin ako pwedeng kumain ng maraming saging kasi hindi ako makakadumi dahil sa aking acid reflux. Hirap lang ganitong buhay. Parang sala sa init, sala sa lamig. Nalala ko dati noon, mas masarap pa nga noon kasi pag nagbitag ako, nakahuli ako ng mamban, nakahuli ako ng tikling. Pag tinindag ko, nakahuli ako ng labuyo, inadobo ko. Ang sarap na eh. Kahuli kami ng bayawak o musang, iluluto namin, masarap na. Ngayon, walang masarap eh. Nakukontento ang kain ko pag nakakain ako ng mga gulay-gulay. Na napakahirap din naman kasi piling-pili din. Hindi rin pwedeng basta-basta kumain ng mga gulay-gulay. Maraming question mark sa buhay ng tao. Hindi porket nakausog ka dun sa buhay ng pinanggalingan mo, ayos ka na. Hindi ko naman sinasabing ako yung masinso. Pero ikukumpara mo dati, ang pinoproblema ko lang dati, paano ako kakain, anong iuulam ko. Napakasimple ng problema ko dati. Hindi ko makakalimutan eh. Wala kaming maiulam, magugulay kami ng saging na saba, nguha kami ng dalongyan, kung ano-ano lang, okay na kami doon. Pero ngayon, nandyan, pwede akong bumili ng kahit anong gusto kong pagkain. Pero hindi rin po pwede. Kanina, nagtinula ng manok. Kain ako ng konti, bawal din ng marami. Hirap. Sa ganitong sitwasyon, pag hindi ka matatag, depress ka. O di kaya may stress. Pero ako hindi ko na iniisip yun. Kinikwento ko lang dito para pag dumating yung time, may mamabalikan yung mga anak ko. Actually sa YouTube ko lang to i-upload. Hindi ko i-upload to sa Facebook dahil maraming makakapanood. At least kung sa YouTube, bahala sila kung gusto nilang puntahan pag wala na ako. Wala naman akong follower sa YouTube, 7 peraso lang ata yun. Parang diary ko na lang din to.
nararamdaman ko kasi sa buhay ko na hindi ko mararating yung edad na kagaya ng narating ng iba. Marami ng failure sa katawan ko. So hindi ko naman pinapangunahan ng Panginoon Diyos. Kung ano lang ibigay niya sa akin, kung gaano kahaba, okay na ako dun. Siyempre hindi ko maiwasan mag-isip ng ganon dahil sa nararamdaman ko, kailangan maging preparado na ako. One of this day, biglang magkakasakit ako, malala na pala. Sana, wag naman. Ayaw ko naman mangyari sa akin yun. Ina-advance ko lang, ko. Wala namang problema sa akin yun. Hindi ko naman iniisip yun na baka ako'y mamatay na. Wala naman, kung mamatay ako, walang problema. Kung hindi, mas maganda. Gusto ko lang, pag sakaling dumating yung time na yun, may babalikan yung mga anak ko na at least makapag-ingat sila. Medyo yun kasi ang kulang sa kanila pag-iingat. Pag minsan, lalo na si Kenneth, pag pinagsabihan mong kumain ng gulay, hindi talaga kumakain ng gulay. Si Angelica naman, pag sinabihan mong dahan-dahan na pagkain, nagagalit pa. Siyempre, pag dumating yung time na sakali, wag naman na ako'y maaga, nawala, may babalikan sila. Baka sa ganong paraan, matulungan ko yung sarili nila na maingatan nila yung sarili nila. Sa ngayon, si Kenneth nasa school, si Angelica nasa work, si Baby kasama ng mga kapatid niya. So mag-isa lang ako rito. Sa kabilang kwarto yung anak na Angelica. Salamat nga ako, hindi na ako inaatake ng high blood. Pero ang dami namang ma-atake sa akin. Ito, chikmura ko. Tapos yung arthritis. Kala niyo ba yung arthritis pag tumama, napakasakit talaga. Gusto kong umuwi ng probinsya at magtambay-tambay doon. Pero nagdadalawang isip din ako. Bahala na kung saan ako palparin ng kapalaran sa mga susunod na araw. Yun lang muna, update ko ngayon. Bye-bye.